Mula po sa unang pagbasa, napakinggan natin na kasama ng Diyos sina Eva at Adan sa hardin ng Getsemani. Kaya makita natin na sa pasimula't simula pa, layunin ng Diyos na makasama ang tao. Kaya nga niya nilikha ang tao bilang kanyang kawangis ay upang makasama ito sa kanyang kaharian. At nakita rin natin sa unang pagbasa na ang tao ay si Adan at si Eva ay nagkasala nang maniwala sila sa salita ng ahas. Kasi sa simula pa, binigyan na sila ng Diyos ng kapangyarihan para makasiwa sa mga nilikha ng Diyos, di ba? At bahagi din ng Book of Genesis na sinabi na, pero merong ipinagbabawal ng Diyos na huwag kakainin ang puno ito. Di ba? Pero nung lumapit ang ahas at kinuusap si Adan, si Eva particularly, so mas naniwala si Eva sa salita ng ahas kaysa sa salita ng Diyos. At tinikman nga ni Eva ang ipinagbabawal na bunga ng punong kahoy at doon nagsimula ang kasalanan ni Eva. Makita rin natin na si Eva ang unang natukso. Una muna, paliwanag muna natin, bakit may ahas, bakit yung ahas nagsasalita, no? So makita natin na yung Biblia, naroon hindi naman literal na ganun. So natin yun para maunawaan natin ang layunan ng Diyos para sa ating mga tao. At makita rin natin na nagsimula sa ahas yung unang kasalanan. Makita rin natin na hindi nilikha ng Diyos ang kasalanan. Kasi sa libro ng Genesis, makita natin na ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Kung ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti, saan nagsimula ang kasalanan? Mahalaga na malaman natin na bago pa nilikha ang tao, nalikha muna ang anghel. Kasi nasa part ng Nicene Creed yun, di ba? Nilikha ng Diyos yung mga nakikita at hindi nakikita. At isa sa mga hindi nakikita ay ang mga anghel. Dahil ang anghel ay walang katawan na katulad ng tao. Sila ay espiritu lamang. Mga hindi nakikita. At nilikha ng Diyos sa mga anghel upang tumulong para sa mga tao, para lalong malapit ang mga tao sa Panginoon Diyos. So, inalayin ng mga anghel. Pero sa paglikha sa mga anghel, meron din silang free will. So, maaari nilang, katulad natin, nilikhain yung regalo ng Diyos sa anghel. Meron silang free will na magdesisyon kung susundin ba nila ang Diyos o hindi. At nung nilikha ang mga anghel, meron din silang mga kapangyarihan na higit sa ating mga tao. Kaya kung mapapansin natin na yung demon also has a power. Yan. At dahil inireveal ng Diyos sa mga anghel ang plano ng Diyos na lilikha ang Diyos ng tao bilang kanyang kawangis. At ang Diyos sa pangalawang persona ay magiging tao. Nireveal din ito ng Diyos sa mga anghel. Ganyan din, nireveal din ng Diyos sa mga anghel na merong isang babae na susunod sa plano ng Diyos, na magiging ina ng Diyos. At yung babae na yon ay magiging reyna ng mga anghel.
So, revealed din ng Diyos yun sa mga anghel. Although hindi natin to nakikita sa scriptures, pero nakikita natin to sa mga writings of the fathers of the church. Kung masipag kayong magbasa, malalaman niyo yung bahagi ng mga sinulat ng mga fathers of the church, yung mga bagay na to. Bahagi din ng tradisyon natin to. So, dahil merong kakayanan din ang anghel na magdesisyon sa kanyang sarili, merong sa pamumuno ni Lucifer na nasundin ang kanilang sarili na huwag sumunod sa utos ng Diyos sapagkat para sa kanila mababang uri ang tao, isang mula sa alikabok, tapos hihigitan ang mga anghel. Kasi tandaan nyo na nulilika ang mga anghel, hindi niya sinabi sa mga anghel, kayo ang aking mga anak o kayo ang aking kawangis, hindi. Pero nireveal ng Diyos na lilikha siya ng tao, yung tao na yun magiging kawangis ng Diyos. At yung mga tao na yun, para magiging anak ng Diyos. So, kaya tayo yung pinaka-sentro ng nilikha ng Diyos. At dahil sa pride ng mga anghel, merong anghel na hindi pumayag sa panguna ni Lucifer at ng kanyang mga kampon, sinuway nila ang Panginoon. At itinapon sila mula sa kalangitan. At doon nagsimula ang paglaban ng mga tampalasang anghel sa Diyos at sa kanyang mga anghel. Kaya tawag doon yung mga fallen angels. So yung mga fallen angels na yon ay naririto ngayon sa atin. Tinutukso tayo upang ang tao ay masira at huwag makarating sa kanyang paroroonan sa kaharian ng Diyos. At makita natin na bakit unang tinukso ng ahas ang babae. Sapagkat alam ng anghel, ayun tampalasang anghel na fallen angels na ang Diyos, second person, ay magiging tao at isisilang ng isang babae. At hindi alam yon ng ahas na yon, sino yung babae na yon. Kasi hindi naman inireveal ng Diyos kung sino yung babae na yon. Bisa alam nila babae. Kaya unang tinukso si Eva para mapigilan ang pagsilang ng anak ng Diyos. So, iyon po yun. Kaya napakahalaga po ng ating pagkilala sa mahal na ina. Dahil sa mahal na ina, nagkaroon po tayo ng kaligtasan sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus. So, ganun po yung nangyari po sa atin na nilikha po tayong mabuti. Kaya masabi natin na wala naman talagang nilikhang masama. Lahat po, di ba wala naman sinilang dito na may sungay, di ba po? So, lahat po tayo ay isinilang sa mundo na mabuti. Dahil nilikha tayo ng Diyos na mabuti. Pero bakit tayo nagkakasala? Dahil yon sa pagpili natin. Araw-araw, nagdidesisyon po tayo kung susunod ba tayo sa Diyos o hindi. Gagawa ba tayo ng tama o hindi? Gagawa ba tayo ng mabuti o hindi? Araw-araw, nagdidesisyon tayo. Kaya mahalaga na maging aware tayo sa mga nangyayari sa ating buhay. Ginagamit din natin ang ating isipan. Kasi baka hindi natin napapansin, katulad ni Eva, lagi rin tayong naniniwala sa salita ng dyablo. Kasi sabihin sa atin sa isipan natin, gawin mo to, masarap to. Wala naman nakakaalam. O gawin mo to, kuhanin mo to, wala naman nakakakita para sa iyo to, kailangan mo to. Pero kung alam mo masama, huwag mong gawin kasi panunuksin ng dyablo sa iyo. Alam nyo, hindi nakita ng dyablo kung yung nasa puso nyo. Pero nababasa ng dyablo, dahil ang dyablo ay matalino, nababasa niya papaano ka nagre-react sa isang bagay. Kaya pag nakita niya na sama ng tingin nito doon sa tao na yun, susulsulan ka ng dyablo na magalit ka sa tao na yun. At tandaan nyo na kapag lagi natin sinusunod ng dyablo, baka maging katulad tayo ng dyablo.
Kaya kung ugali natin magmumura, baka hindi napapansin. Tuwan-tuwa na sa inyong diablo, idol ako nito Mura na ng mura. Di ba? So, maging aware tayo sa mga sinasabi natin at sa mga ginagawa natin. Kaya mahalaga na mag-isip muna tayo bago gawin ang isang bagay, action. At sa pagpapatuloy natin, sinabi naman sa Ebanghelyo na katulad din na binanggit din yung kampo ni Beelzebul, ni Satanas. So, makita rin natin doon na si Jesus ay naging tao, unang-una, upang sagipin tayo sa dyablo. Sagipin tayo sa kasalanan. Kaya nga si Jesus na namatay, tinubos tayo mula sa kasalanan. Kaya ngayon, nagiging mga anak tayo ng Diyos, nung tayo binyagan tayo sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya katulad ng sinasabi sa pangalawang pagbasa, naging mga miyembro tayo ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, di ba? Sino ang aking ina at mga kapatid? Sabi ni Jesus, ang aking ina at mga kapatid ay yung mga sumusunod sa aking kalooban. Hindi ko specific na memorize, but sabi doon, ay those who follow the will of God. Diba? So, yung mga tao na sumusunod sa kalooban ng Diyos, yung pamilya ng Diyos. Biro nyo, isang malaking biyaya na maging pamilya tayo ng Diyos. Diba? So, hindi natin inahangad na maging anak ng mayaman, maging anak ng hari. Pinakamaganda na itong na-receive natin mula sa Diyos dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ay pamilya ng Diyos. Isang malaking biyaya at isang karangalan na maging pamilya ng Diyos. Pero hindi lang dapat tayo sa pangalan lamang maging pangalan ng Diyos, maging pamilya ng Diyos. Dapat maging pamilya din tayo sa gawa at sa ating pamumuhay. At iyon po ang challenge sa atin ng ikalawang pagbasa. Ang mamuhay tayo sa Espiritu Santo. Ang mamuhay tayo sa pananampalataya sa Diyos. Na wala tayong paniniwalaan kundi ang salita ng Diyos. Hindi ang sinabi ng diablo. Sapagkat ang salita ng Diyos ang tunay na nagbibigay buhay. Diba, sinabi sa Diyos nung tinukso siya ng diablo, nung gutom na siya, pinili pa rin niya na maniwala sa salita ng Diyos. Iyon ang pinanlaban ni Jesus sa diablo, salita ng Diyos. Sapagkat hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos. Iyon po yung panghawakan natin. Alam naman natin na lahat tayo mamamatay. Lahat tayo lilipas. Pero ang Diyos palagi pong sapat, lagi pong tapat sa atin. Kahit minsan hindi po siya nakakalimot sa atin. Sana rin mga kapatid, huwag din tayong makakalimot. Katulad ng ginagawa niyong pagpunta sa simbahan, kasiyahan ng Diyos na makita kayo bilang kanyang mga anak. Panatilihin niyo po na kada linggo pupunta kayo sa tahanan ng Diyos, sa tahanan ng ating Ama. Amen.